500,000 likes na tayo, darlings. Amazing, humagikik si Andrea de la Cuesta sa harap ng kanyang cellphone. Kumikislap ang ring light sa kanyang mga mata, at bawat anggulo ng kanyang mukha ay perpektong nasasalat ng mamahaling foundation. Sa likod niya, ang kanyang walk-in closet ay isang paraiso ng mga branded na damit at sapatos. Kinuha niya ang isang kulay rosas na handbag. And for our main event, this new baby classic that never goes out of style. Limited edition of course. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga komento sa screen. Mga puso, mga papuri, mga tanong kung saan niya ito nabili. Ito ang mundo ni Ara. Isang mundong siya ang reyna, ang kanyang mga followers ang kanyang nasasakupan, at ang bawat like ay isang patunay ng kanyang kapangyarihan. Nagsimula na siyang magbasa ng mga komento nang may isang pangalan na pumukao sa kanyang atensyon. Isang pangalang pamilyar, ngunit hinding-hindi niya inaasahang makikita sa kanyang livestream. Ricardo de la Cuesta, Andrea, bumaba ka. Ngayon na. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ricardo de la Cuesta. Ang kanyang ama. Hindi ito nagko-comment. Hindi ito nanonood ng mga live niya. Ang utos ay malinaw, malamig at pampubliko. Nakita ito ng libo-libo niyang followers. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi, isang apoy ng kahihiyan na gumapang sa kanyang dibdib. Oh sorry darlings. I think Dad needs me for something important. Pilit niyang pinasigla ang boses, pero narinig niya ang sarili niyang panginginig. Family first, you know. I'll see you on next live. Bye. Mabilis niyang pinatay ang live stream at ibinato ang cellphone sa malambot na kama. Ang kaninang masayang kwarto ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Pagbaba niya, naroon ang kanyang ama sa sala, nakatayo na parang isang general, suot ang kanyang business suit. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata nito ay nagbabaga. Sa tabi niya, nakahanda ang dalawang malalaking maleta. Ang mga maleta ni Ara. Dad? What's this? May out-of-town trip ba tayo? Tanong niya, sinusubukang itago ang kaba. Ikaw lang, maikli at matigas na sagot ng kanyang ama. Inabot nito sa kanya ang isang folder. Basahin mo. Binuksan ni Ara ang folder. Isang credit card statement. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kabuuang halaga. Halos 1,000,000 sa loob lang ng isang buwan. Dad, I can explain. Hindi na kailangan, pinutol siya ng ama. Tapos na ako sa mga paliwanag mo, Andrea. Tapos na ako sa walang katapusan mong paggastos, sa kawalan mo ng responsibilidad. You are El de la Cuesta. Pero ang tanging alam mo lang ay ang pagpapakitang tao sa social media. Bawat salita ng kanyang ama ay parang isang sampal. That's not true. I'm an influencer. This is every work. Trabaho. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ama. Ang pagbili ng mga bagay na hindi mo kailangan para ipagyabang sa mga taong hindi mo kilala? Hindi iyan trabaho, Andrea. Isa iyang sakit. Kinuha ng kanyang ama ang wallet mula sa bulsa nito, kinuha ang lahat ng credit card ni Ara, at ginupit ang mga ito sa harap niya gamit ang isang gunting na parang matagal nang naghihintay para sa sandaling iyon. Dad, no, sigaw ni Ara, pero huli na ang lahat. Ang mga piraso ng plastik ay nahulog sa mamahaling sahig na parang mga patay na dahon. Wala ng credit cards. Wala ng allowance. Ang kotse mo, mananatili dito, deklara ng kanyang ama. Ihahatid kita sa San Isidro. Doon ka titira sa susunod na mga buwan. Maybe a simple life will teach you the value of money, and more importantly, the value of person. San Isidro. Ang pangalan pa lang ay parang alikabok na sa kanyang pandinig. Iyon ang probinsya kung saan lumaki ang kanyang lola. Isang lugar na wala sa kanyang mapa, isang lugar na para sa kanya ay katapusan ng sibilisasyon. Ang biyahe papuntang San Isidro ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Ara. Ang malamig na aircon ng kanilang luxury SUV ay hindi sapat para palamigin ang nag-iinit niyang galit. Walang nagsasalita sa kanila. Nakatingin lang si Ara sa labas, pinapanood ang unti-unting pagpapalit ng tanawin. Mula sa matatayog na gusali ng bis, naging mga ordinaryong bahay, hanggang sa naging malalawak na palayan at mga puno.
Ang sibilisasyon ay dahan-dahang naglalaho sa kanyang likuran. Huminto ang sasakyan sa gilid ng isang kalsadang lupa. Bumaba ang kanyang ama at ibinaba ang kanyang mga maleta. Dito na ako. Ang bahay na tutuluyan mo ay dyan lang sa unahan kay Aling Nena. Kilala ka na niya, sabi ng kanyang ama, ni hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Huwag mo akong subukang tawagan. Hindi kita sasagutin. Dad, please di sa unang pagkakataon, nagmakaawa si Ara. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng takot. Tinalikuran na siya ng kanyang ama at sumakay sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, nilamon ito ng alikabok na nilikha nito. Naiwan si Ara, nakatayo sa gitna ng kawalan, kasama ang kanyang mga mamahaling maleta na ngayon ay nababalot na ng alikabok. Galit. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Galit sa kanyang ama. Galit sa mundong ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging natitirang koneksyon niya sa kanyang buhay. Walang signal. Oh, sigaw niya sa inis, at nagsimulang maglakad ng walang direksyon, hila-hila ang kanyang mabigat na maleta. Hindi niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Ang kanyang atensyon ay nasa screen ng cellphone, pilit na naghahanap ng kahit isang bar ng signal. Miss, tabi. Isang sigaw ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ngunit huli na. Pag-angat niya ng tingin, isang tricycle ang pasalubong sa kanya. Mabilis itong nagpreno, ngunit dahil sa kanyang pagkabigla, natapilok siya at bumagsak sa lupa. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang tunog. Isang malutong na tunog ng pagkabagsak na sinundan ng isang malambot na lagapak. Ang kanyang cellphone. Ang pinakabago niyang iPhone, ang huling yaman niya, ay lumipad mula sa kanyang kamay at eksaktong lumapag sa isang maliit na sanaw ng putik sa gilid ng kalsada. Hindi, tili niya. Mabilis siyang gumapang at dinampot ang cellphone. Basag ang screen. At puno ng putik. Humarap siya sa driver ng tricycle na ngayon ay nakatayo sa harap niya, isang binatang nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, ang balat ay kulay kayumanggi dahil sa araw. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, sigaw ni Ara, ang luha ng galit at pagkabigo ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Miss, pasensya na po, pero kayo po ang hindi nakatingin. Bigla po kayong tumawid, mahinahon na sagot ng lalaki. Ako pa ang may kasalanan, lalo siyang nagalit. Itinutok niya ang basag na cellphone sa mukha ng lalaki. Alam mo ba kung magkano to? This is worth more than your pathetic tricycle. Kailangan mo tong bayaran. Hindi umimik ang lalaki. Tinitigan lang nito ang sirang cellphone, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang galit sa mga mata nito, tanging isang pagod na pag-unawa. Dahan-dahan, dumukot ito sa kanyang bulsa. Inilabas nito ang isang lukot-lukot na 200 piso at ilang barya. Inabot nito sa kanya. Ito lang po ang pera ko ngayon, miss. Pasensya na po talaga. Napatingin si Ara sa perang nasa palad ng lalaki. 200 piso. Para sa isang cellphone na nagkakahalaga ng halos 100,000. Ito ay hindi isang paghingi ng tawad. Ito ay isang insulto. Isang sampal sa kanyang pagkatao, isang paalala ng mundong pinasok niya. Ang sasakyan ng kanyang ama ay tuluyan ng naglaho sa dulo ng kalsada. Ang tanging natira ay ang alikabok, ang init ng araw, ang kanyang mga maletang nababalot ng putik, at ang isang estrangherong nag-aalok sa kanya ng perang ni pambili ng kape sa Starbucks ay hindi sapat. Sa sandaling iyon, sa gitna ng daang maalikabok at sa harap ng isang hamak na tricycle driver, naramdaman ni Andrea de la Cuesta ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nakatitig lang si Alberto Mendoza sa papalayong likod ng babae. Hila-hila nito ang 2 malalaking maleta na halatang hindi bagay sa maalikabok na kalsada ng San Isidro. Hindi nito tinanggap ang perang inabot niya. Sa halip, tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang basura, bago siya tinalikuran at nagpatuloy sa paglalakad. Napabuntong hininga si Al. Pinunot niya ang kanyang tsinelas na natanggal sa biglaang pagpreno at isinuot itong muli. Ang 200 pisong papel ay lukot pa rin sa kanyang palad. Ibinalik niya ito sa kanyang bulsa. Iyon na sana ang pambili niya ng gamot ng kanyang ina para sa susunod na 2 araw. Ngayon, kailangan niyang doblehin pa ang kayod. Hindi na niya inisip pa ang babae. Sanay na siya sa mga ganitong pagtrato. Mula nang bumagsak ang negosyo ng kanyang ama at napilitan siyang umuwi mula sa Maynila,
natutunan na niyang lunukin ang sariling pride. Ang mahalaga ay may maiuwi siyang pagkain sa kanilang mesa at may maipambili ng gamot. Ang mga salita at tingin ng ibang tao ay hindi nakakabuhay. Sumakay siyang muli sa kanyang tricycle, ang matapat niyang kasama sa araw-araw na pakikipaglaban. Pinaandar niya ito at nagpatuloy sa pamamasada, ang isip ay nasa mga pasaherong naghihintay sa palengke. Pagdating ng gabi, pagod na pagod si Al. Ipinasok niya ang tricycle sa maliit na garahe sa tabi ng kanilang bahay na yari sa pinagtagpitagping yero at kahoy. Pumasok siya sa loob. Ang bahay nila ay maliit at simple, malayo sa malaking bahay na dati nilang tinitirhan. Ang amoy ng nilagang gulay at sinaing na kanin ang sumalubong sa kanya. "Nay, nandito na po ako," sabi niya, sabay mano sa kanyang inang nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. "O, anak, kumain ka na." "Naghain na ako," sabi ni Aling Martha, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi, kahit na baka sa kanyang mukha ang karamdaman. Umupo si Al sa hapagkainan. Inilabas niya ang kinita niya sa buong araw, ilang daang piso. Maingat niyang ibinukod ang pambili ng bigas at ulam para bukas, at ang natira ay inilagay sa isang maliit na sobre na may nakasulat na gamot ni nanay. "Kumusta ang biyahe mo?" tanong ng kanyang ina. "Okay naman po, Nay." Medyo maraming pasahero kanina, pagsisinungaling niya. Hindi na niya ikinuwento ang tungkol sa babaeng taga Maynila at sa nabasag nitong cellphone. Ayaw na niyang dagdagan pa ang mga alalahanin nito. Tumingin siya sa kanyang ina, napansin ang pamumutla nito. "Nainom niyo po ba ang gamot niyo kaninang tanghali?" Tumango ang kanyang ina. "Anak, huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo ay ang sarili mo." Ngumiti lang si Al, pero sa loob-loob niya, isang mabigat na bato ang nakadagan sa kanyang dibdib. Paano niya iisipin ang sarili kung ang buong pamilya niya ay nakasandal sa kanya? Habang kumakain, sa kabilang dako ng baryo, si Ara naman ay parang nasa impyerno. Ang kwartong tinutuluyan niya sa bahay ni Aling Nena ay malinis naman, ngunit para sa kanya, ito ay isang kulungan. Ang init ay nakakapit sa kanyang balat. Ang tanging nagbibigay hangin ay isang maliit na electric fan na tumutunog na parang hihinto na anumang oras. Sinubukan niyang mag-online. Lumabas siya ng kwarto, itinaas ang kanyang sirang cellphone na para bang nagdarasal. Walang signal. Wala man lang wifi. Anong klaseng lugar to? Bulong niya sa sarili, puno ng pagkadismaya. Pabalik na sana siya sa kwarto nang may gumapang sa pader. Isang butiki. Napatili si Ara, napatalon at napaatras. Sa Maynila, ang mga butiki ay nasa labas lang. Dito, parang kasama mo na sila sa bahay. Narinig ni Aling Nena, ang may-ari ng bahay, ang kanyang tili. Lumabas ito mula sa kusina, isang mabait na babaeng nasa mga 50 anyos. "O, Hija, anong nangyari sa'yo?" May butiki," nanginginig na sabi ni Ara. Napangiti si Aling Nena. "Ay, naku. Huwag kang matakot dyan. Kaibigan natin yan, kinakain nila ang mga lamok." Pumasok si Aling Nena sa kwarto ni Ara, may dalang isang basong tubig at isang plato ng puto bumbong. "Heto, Hija, kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa naghahapunan." Tiningnan ni Ara ang pagkaing kulay ube. Hindi niya ito kinakain. "No, thank you, Manang. I'm not hungry," mataray niyang sagot, iniisip ang masasarap na steak at pasta na dapat sana ikinakain niya ngayon. Hindi na nagpumilit si Aling Nena. Ngumiti na lang ito ng malungkot. "Sige, kung kailangan mo ng kahit ano, katukin mo lang ako ha. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin dito." Pag-alis ni Aling Nena, ibinagsak ni Ara ang kanyang sarili sa papag. Ang kama ay matigas. Ang unan ay amoy araw. Naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng kanyang luha. Luha ng galit, ng pag-iisa at ng awa sa sarili. Kinagabihan, habang naghahanda para sa isa pang pasada, dumaan si Al sa tapat ng bahay ni Aling Nena. Napahinto siya nang makita niya ang babaeng nakaaway niya kanina. Nakaupo ito sa isang upuang kahoy sa labas ng bahay. Nakayuko, ang mamahalin nitong damit ay gusot na. Nakatingin lang ito sa kawalan, ang mukha ay blanko at puno ng kalungkutan. Wala na ang pagmamataas na nakita niya kanina. Ang naroon na lang ay isang babaeng mukhang naliligaw at walang mapuntahan. Sa isang saglit, nakaramdam si Al ng awa.
Kahit gaano pa kasama ang ugali nito, halatang hindi ito sanay sa ganitong buhay. Para itong isang mamahaling ibon na biglang inilagay sa isang maliit na haula. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero ang imahe ng malungkot na mukha nito ay nanatili sa kanyang isipan. Pagsapit ng hating gabi, isang malakas na hangin ang gumising sa buong San Isidro. Sinundan ito ng malakas na kulog at isang rumaragasang ulan. Nagsimulang umihip ang hangin na parang may sariling galit. Isang bagyo. Nagising si Al. Kinutuban siya. Mabilis siyang bumangon para tingnan kung nakasara ang lahat ng bintana. Habang tinitingnan niya ang kanilang bubong na yero, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Kasabay ng pagkawala ng kuryente, isang malakas at nakakabinging sigaw ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang sigaw ng babae, puno ng takot. Alam niya kung kaninong boses iyon. At alam niyang kailangan niyang pumunta doon. Mabilis siyang kumuha ng flashlight at kapote, at lumabas sa gitna ng rumaragasang bagyo. Ang kadiliman ay parang isang makapal na kumot na biglang ibinalot sa buong paligid. Para kay Andrea de la Cuesta, na sanay sa mga ilaw ng syudad na hindi namamatay, ang ganap na kadiliman ay isang halimaw. Ang tanging liwanag ay ang saglit na kislap ng kidlat na nagpapakita ng mga aninong gumagalaw sa kanyang kwarto. Ang tunog ng electric fan ay napalitan ng nakakabinging ugong ng hangin at ng malakas na patak ng ulan sa bubong na yero. Hello! Manang nena, tawag niya, pero ang boses niya ay nilamon ng ingay ng bagyo. Napayakap siya sa kanyang mga tuhod, nanginginig. Hindi ito panginginig dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na naramdaman niyang mag-isa siya sa gitna ng isang panganib. Sa Maynila, kapag bumabagyo, nasa loob lang siya ng kanyang ligtas na kwarto, nanonood ng Netflix, habang ang mga katulong nila ang bahala sa lahat. Dito, ang bagyo ay nasa labas lang ng kanyang bintana, at nararamdaman niya ang bawat hampas nito. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Napasigaw si Ara at napapikit ng mariin. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na dahil sa awa sa sarili, kundi sa purong takot. Bigla, may narinig siyang isang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng hangin o ulan. Isang tunog na parang may nababali. Isang malutong na crack. Nagmulat siya ng mga mata. Sa isang mabilis na pagguhit ng kidlat, nakita niya ito. Ang malaking sanga ng puno ng mangga sa labas ng kanyang bintana, ang sangang kanina lang ay payapang nakaduyan sa hangin, ay pabagsak na. At direkta itong papunta sa kanyang bintana. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang utak ay sumisigaw na tumakbo, pero ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay ang manood, habang ang anino ng sanga ay papalaki ng papalaki, handa siyang lamunin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa hindi maiiwasang pagbagsak. Ngunit sa halip na marinig ang pagbasag ng salamin at pagbagsak ng kahoy, isang malakas na sigaw ang narinig niya. Umalis ka dyan! Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at isang anino ang mabilis na pumasok. Naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang at hinila siya palayo sa bintana. Bitawan mo ko, sigaw niya, akala ay kung sino ng masamang loob ang pumasok. Ngunit ang pagkakahila sa kanya ay hindi marahas, kundi nagmamadali at protektado. Sabay silang bumagsak sa sahig sa kabilang dulo ng kwarto. At sa eksaktong sandaling iyon, isang nakakabinging lagabog ang yumanig sa buong silid. Crash! Ang bintanang salamin ay sumabog paloob. Ang mga piraso nito ay lumipad sa hangin. Ang malaking sanga ng mangga ay bumaon sa pader, kung saan siya nakaupo kanina lang, sinira ang bintana at ang isang bahagi ng dingding. Kung hindi siya nahila palayo, tiyak na nadaganan na siya. Nanginginig ang buong katawan ni Ara. Hindi niya magawang gumalaw. Ang taong yumakap sa kanya ay nakadagan pa rin sa kanya, na para bang ginagawa nitong panangga ang sarili nitong katawan laban sa mga lumilipad na debris. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang bilis ng pagtibok ng puso nito sa kanyang likod. Nang tumigil ang pag-ulan ng mga bubog, dahan-dahang gumalaw ang lalaki. Itinayo siya nito. Muling kumidlat at sa saglit na liwanag na iyon, nakita ni Ara ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Ang tricycle driver. Ang lalaking tiningnan niya ng mababa kaninang umaga. Si Alberto. Nakatitig lang sila sa isa't isa.
Ang mukha ni Al ay basang-basa ng ulan at pawis. Mayroon itong isang maliit na hiwa sa noo kung saan tumama ang isang maliit na piraso ng kahoy. Pero ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng sakit, kundi ng pag-aalala. Okay ka lang ba, miss? Tanong ni Al, ang boses ay malalim at bahagyang hinihingal. Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang dila ay parang naparalisa. Tumango lang siya. Mabuti naman, sabi ni Al. Inilibot niya ang tingin sa nasirang kwarto. Hindi naligtas dito. Doon muna kayo sa amin o kaya sa bahay ni Aling Nena. Pumasok si Aling Nena na may dalang kandila, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Diyos ko po, Ara. Al, anong nangyari? Okay lang po kami, Aling Nena. Nasira lang po ang bintana, sagot ni Al. Ngayon lang napansin ni Ara. May umaagos na dugo sa braso ni Al. Isang mahabang hiwa, marahil ay mula sa nabasag na salamin. Mas malalim ito kaysa sa sugat nito sa noo. Yung braso mo, mahinang sabi ni Ara, itinuturo ang sugat. Tiningnan lang ni Al ang kanyang braso na para bang ayon lang niya ito napansin. Wala to, galos lang. Hindi yan galos lang. Dumudugo, sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang sarili niyang boses na puno ng pag-aalala para sa ibang tao. Hinubad niya ang kanyang mamahaling panyo na nakatali sa kanyang bag, isang bagay na hindi pa niya nagagamit kailanman, at walang pag-aalinlangang itinali ito sa braso ni Al para pigilin ang pagdurugo. Nagulat si Al sa ginawa niya. Tiningnan niya ang panyong sutla na ngayon ay nababahira na ng kanyang dugo, pagkatapos ay tumingin siya kay Ara. Sa liwanag ng kandila, nakita niya ang takot at pag-aalala sa mga mata ng babae. Hindi na ito ang matapobreng prinsesa na nakasagutan niya kanina. Sa harap niya ngayon ay isang babaeng natakot, nasaktan at nagpapasalamat. Tumila na ang bagyo. Ang natira na lang ay ang ambon at ang sira-sirang kwarto. Nananatiling nakatayo si Ara, ang kanyang kamay ay nasa braso pa rin ni Al, na para bang ayaw niya itong bitawan. Ang lalaking kinamuhian niya kaninang umaga ay ang siya ring nagligtas sa kanyang buhay ngayong gabi. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa San Isidro, naramdaman ni Andrea de la Cuesta ang isang bagay na iba sa galit at pagkamuhi. Isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na nakakabagabag, at isang bagay na hindi niya inaasahan. Utang na loob. Iyon ang salita. May utang na loob siya sa lalaking ito. At ang pakiramdam ay mabigat, hindi pamilyar at nakakahiya. Bigla niyang napansin ang init ng balat ni Al sa ilalim ng kanyang mga daliri. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Isang kakatuwang hiya ang gumapang sa kanyang dibdib. Umiwas siya ng tingin, ipinako ang kanyang mga mata sa sahig na puno ng bubog at basang dahon. Diyos ko, mabuti't walang masamang nangyari sa inyo, sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig pa rin habang inilalapit ang kandila. Al, Hijo, ang braso mo. Halika't gamutin natin yan sa kusina. Ayos lang po ako, Aling Nena. Galos lang po ito, sagot ni Al, sinusubukang bawiin ang kanyang braso, pero kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. Anong galos? Tingnan mo't ang lalim, saway ni Aling Nena. Hindi, isang boses ang namagitan. Boses ni Ara. Mahina, pero matatag. Napatingin sa kanya sina Al at Aling Nena. Ako na ang gagawa, sabi ni Ara, nag-angat ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Al. Ako ang kasalanan ko to, kung hindi ako napunta dito, hindi ka mapapahama. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na umamin siya sa isang pagkakamali. Ang mga salita ay parang banyaga sa kanyang dila, ngunit kailangan niyang sabihin. Hindi na naghintay ng sagot si Ara. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina ni Aling Nena, na para bang kabisado niya ang lugar. Naghanap siya ng first aid kit. Nakita niya ito sa isang maliit na estante. Kumuha siya ng bulak, betadine at malinis na tela. Bumalik siya sa sala kung saan naghihintay ang dalawa. Umupo si Ara sa isang bangkito sa harap ni Al. Inilahad ni Al ang kanyang braso ng walang imik. Ang mga kamay ni Ara, na sanay lang humawak ng mga mamahaling handbag at mga gadget, ay nanginginig habang nililinis niya ang sugat. Bawat pagdampi ng bulak sa balat ni Al, nakikita niya ang bahagyang pag-igting ng mga panga nito, pero wala siyang naririnig na kahit anong reklamo. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng isang kakatuwang katahimikan.
Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang patak ng ambon sa labas at ang kanilang mga paghinga. Sa liwanag ng kandila, nakikita ni Ara ang mga kalyo sa mga kamay ni Al, mga kamay ng isang taong nagtatrabaho ng husto. Malayo sa malalambot at makikinis na kamay ng mga lalaking kilala niya sa Maynila. Nang matapos niyang linisin at takpan ng malinis na tela ang sugat, nanatili ang kanyang mga kamay sa braso ni Al ng ilang saglit. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang lakas ng lalaking ito. Ang lakas na sumagip sa kanya. Inangat niya ang kanyang mukha at nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, sa liwanag ng kandila, wala na ang prinsesang taga Maynila at ang hamak na tricycle driver. Ang naroon na lang ay dalawang tao, isang lalaking nasugatan dahil sa pagliligtas, at isang babaeng, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nakaramdam ng tunay na pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na alagaan ang taong dati kanyang hinahama. Kinabukasan, nagising si Andrea de la Cuesta sa isang sinagnang araw na tumatama sa kanyang mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at ang unang nakita niya ay hindi ang pamilyar na kisam ng kanyang mamahaling kwarto sa Maynila, kundi ang kisam na gawa sa kahoy sa sala ni Aling Nena. Dito siya pinatulog kagabi, sa isang lumang sofa na mas komportable pa kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang katawan niya ay bahagyang masakit, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang pelikula, ang kadiliman, ang takot, ang pagbagsak ng sanga, at si Al. Lalo na si Al. Sumilip siya sa labas. Ang bakuran ay puno ng mga basag na sanga at nagkalat na dahon. Ang kwarto niya ay may malaking butas. Pero ang araw ay sumisikat na ulit na para bang walang nangyaring bagyo. Nakita niya si Al sa di kalayuan, inaayos ang UP sa bubong ng tricycle nito. Sa braso nito, nakatali pa rin ang kanyang mamahaling panyong sutla, na ngayon ay may bahid na ng natuyong dugo at grasa. Isang kakatuwang kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Ang panyong iyon, na binili niya sa halagang katumbas ng isang linggong kita ng lalaking iyon, ay ginagamit na ngayon bilang isang ordinaryong benda. At sa halip na mainis, nakaramdam siya ng wala. O marahil hindi wala. Marahil ay isang bagay na mas malalim pa. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang lahat. Hindi na nagrereklamo si Ara. Tinanggap na niya na ang kanyang cellphone ay isa na lamang mamahaling paperweight. Nagsimula siyang tumulong sa mga gawaing bahay ni Aling Nena, sa paraang alam niya. Nagpupunas siya ng mesa, nagwawalis kahit paekis-ekis ang kanyang mga galaw. Ang mga gawaing ito, na dati hindi niya maisip na gagawin, ay nagbibigay sa kanya ng isang kakatuwang pakiramdam ng kapakinabangan. Isang araw, kailangan niyang pumunta sa bayan para bumili ng ilang gamit. Walang ibang paraan kundi ang sumakay sa tricycle. At ang tanging tricycle na hihintayin niya ay ang kay Al. Bayan, maikling sabi niya nang huminto ito sa tapat niya. Walang di sir, walang imanong. Ang pangalan lang nito ang gusto niyang sabihin, pero hindi pa lumalabas sa kanyang bibig. Tumango lang si Al at pinaandar ang tricycle. Tahimik ang biyahe. Si Ara, na dati abala sa kanyang cellphone, ngayon ay walang magawa kundi ang magmasid. At sa pagmamasid niya, may mga bago siyang natutuklasan. Nakita niya kung paano ngitian ni Al ang isang matandang naglalakad at sumigaw ng, "Katonyo, ingat po." Nakita niya kung paano niya binigyan ng discount ang isang estudyanteng halatang kapos sa pamasahe. Huminto pa ito saglit para tulungan ang isang babaeng nabitawan ang kanyang bayong ng gulay. Walang kapalit, walang pag-aalinlangan. Isang simpleng tulong. Napansin ni Ara ang sarili niyang nakangiti habang pinapanood ito. Ang mga lalaking kilala niya sa Maynila, tulad ng dati niyang boyfriend na si Marco, ay magalang lang sa mga taong may pakinabang sila. Ngunit si Al, ang kanyang kabaitan ay parang hangin, natural at ibinibigay sa lahat. Isang kiliti ang gumapang sa kanyang puso, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Kilig. Pagdating ng hapon, habang nagkakape si Aling Nena, sinabi nito, "Naku, kailangan ko ng palinis ang lumang bodega sa likod. Tambak na ang mga gamit doon." "Sino pong maglilinis?" tanong ni Al, nakadarating lang mula sa pamamasada. "Ako na sana, pero masakit na naman ang likod ko," sagot ni Aling Nena. "Ako na po," mabilis na sabi ni Ara, na ikinagulat nilang dalawa, pati na rin ang sarili niya. "Wala naman po akong ginagawa. Para makabawi man lang ako sa inyo."
Nagkatinginan sina Al at Aling Nena, bago ngumiti ang matanda. Sige, Hija. Pero tutulungan ka ni Al. Hindi mo kaya yun mag-isa. Ang bodega ay maliit, maalinsangan at amoy luma. Puno ito ng mga kahon, mga lumang kasangkapan at sapot ng gagamba. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Al, tinitingnan ang kasuotan ni Ara na halatang hindi panggawaing bahay. Naman. Kaya ko to, may kumpiyansang sabi ni Ara, kahit sa loob-loob niya ay nandidiri siya. Nagsimula silang maglinis. Sa una, awkward. Ngunit habang tumatagal, nagsimula silang magbiruan. Aksidenteng natapunan ni Ara ng alikabok si Al. Gumanti naman si Al sa pamamagitan ng pag-arte na may gagamba sa buhok niya, na ikinatili ni Ara at ikinatawa naman ni Al. Ang tawa ni Al ay malutong at totoo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang mga ngiti sa mata nito. Aabutin ko lang yung mga kahon sa taas, sabi ni Ara, tumuntong sa isang maliit na bangkito. Mag-ingat ka, paalala ni Al. Inabot niya ang isang mabigat na kahon. Ngunit sa kanyang paghila, nawalan siya ng balanse. Nahulog ang kahon at bumagsak sa sahig, kumalat ang laman nito. Nahulog din sana si Ara, ngunit mabilis siyang nasalo ng mga braso ni Al. Muli magkalapit sila. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Al, at amoy niya ang pawis nito na maihalong amoy ng araw. Nagkatitigan sila ng ilang segundo bago mabilis na lumayo si Ara, ang kanyang pisngi ay nag-iinit. Sorry, sabi nilang dalawa ng sabay at pagkatapos ay mahina silang natawa. Tumingin si Ara sa mga nagkalat na laman ng kahon. Karamihan ay mga lumang libro at gamit sa eskwela. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang makapal at luma ng kwaderno, ang takip ay kulay itim at medyo kupas na. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Hindi ito diary. Pagbuklat niya, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang bawat pahina ay puno ng mga komplikadong mathematical equations, mga formula sa physics na pamilyar sa kanya mula sa kanyang mga college subjects. May mga detalyadong drawing at disenyo, mga schematics para sa mga makina, mga plano para sa mga water pump system, mga diagram ng solar panels. Ang sulat kamay ay pulido at organisado. Ito ay gawa ng isang taong hindi lamang matalino, kundi isang henyo. Sino si Al? Paanong ang isang tricycle driver ay may ganito? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Ang paghanga niya ay napalitan ng isang malalim na pag-uusisa. Sa kalagitnaan siya ng pagtingin sa isang disenyo ng isang small-scale wind turbine ng isang anino ang tumabon sa liwanag na nagmumula sa pinto. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo doon si Al. Ang ngiti sa mukha nito kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang mga mata niyang masaya ay napalitan ng isang malamig at madilim na tingin. Nakapako ang kanyang mga mata hindi kay Ara, kundi sa kwadernong hawak nito. Bago pa man makapagsalita si Ara, mabilis na lumapit si Al at halos agawin ang kwaderno mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at galit. Tinitigan niya si Ara nang mailamig sa kanyang boses na hindi pa niya naririnig kailanman. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo. Nakatayo si Alberto Mendoza sa gitna ng bodega, mahigpit ang hawak sa itim na kwaderno. Ang malamig na bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng buong nakaraan niya. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay biglang naging amoy ng mga lumang pangarap. Pag-alis ni Ara, na may bakas ng sakit at pagkalito sa mga mata, ay naiwan siyang mag-isa. Napaupo siya sa isang baul, ang mga balikat ay biglang bumagsak. Bakit ba ganun ang naging reaksyon niya? Bakit niya sinabihan ng ganun ang babae? Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang kwadernong iyon ay ang tanging alaala niya ng buhay na pinilit niyang kalimutan. Ang buhay ng isang Alberto Mendoza na hindi tricycle driver, kundi isang engineering student na puno ng pangarap. Isang estudyanteng nangunguna sa klase, na ang tanging kalaban ay ang sarili niyang ambisyon. Ngunit ang Ara na sinigawan niya ay hindi na ang Ara na una niyang nakilala. Hindi na ito ang maarte at matapobreng babae na humingi ng bayad para sa sirang cellphone. Ang Ara na nakita niya ay ang babaeng nag-alala para sa kanya sa gitna ng bagyo, ang babaeng maingat na gumamot sa kanyang sugat gamit ang panyong halatang napakamahal, ang babaeng tumawa sa mga simpleng biro niya. Naramdaman ni Al ang bigat ng pagsisisi. Hindi nito deserve ang lamig na ipinakita niya.
Dinala niya ang kwaderno sa kanyang paboritong lugar, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay, kung saan tanaw niya ang luntiang palayan. Dito siya nagpupunta kapag gusto niyang mapag-isa. Binuklat niya ang kwaderno. Ang mga pahina ay puno ng kanyang sulat kamay. Bawat numero, bawat diagram, bawat solusyon sa isang komplikadong problema ay parang isang aninong nagpapaalala ng lahat ng tinalikuran niya. Naalala niya ang mga gabing walang tulog sa library ng Unibersidad sa Maynila. Ang kaba at saya sa tuwing ipipresenta niya ang isang proyekto. Ang pakiramdam na ang mundo ay nasa kanyang mga kamay na kaya niyang abutin ang lahat. Pagkatapos, naalala niya ang isang tawag sa telepono. Ang boses ng kanyang ina, basag at umiiyak. Ang balitang nalugi ang maliit na negosyo ng kanyang ama. Ang balitang inatake ito sa puso dahil sa stress. Ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan. Sa araw na iyon, tinalikuran niya ang Maynila. Tinalikuran niya ang kanyang scholarship. Tinalikuran niya ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang responsibilidad ay nasa pamilya niya. At iyon ang naging mundo niya, ang manibela ng tricycle, ang init ng araw, at ang walang katapusang pag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Isinara niya ang kwaderno. Marahil, kailangan na niyang ibaon ito ng tuluyan. Ngunit bago iyon, may isang bagay siyang dapat gawin. Kailangan niyang magpaliwanag kay Ara. Hindi dahil may obligasyon siya, kundi dahil sa hindi niya malamang dahilan, mahalaga sa kanya kung ano ang iisipin nito. Hinanap niya si Ara at natagpuan niya itong nakaupo sa hagdanan sa labas ng bahay ni Aling Nena, malungkot na nakatingin sa kanyang sirang cellphone. Ara, tawag niya. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay may bahid pa rin ng sakit. Hindi ito nagsalita. Lumapit si Al at umupo sa tabi niya, may pagitan sa kanilang dalawa. Sorry kanina. Sa inasal ko. Tumingin lang ito sa kanya, naghihintay. Huminga ng malalim si Al. Yung kwadernong iyon sa akin iyon. At may gusto akong sabihin sa'yo kung bakit ako nagalit. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, ikinuwento ni Al ang lahat. Ang kanyang buhay sa Maynila bilang isang top engineering student. Ang kanyang mga pangarap na makagawa ng mga imbensyon na makakatulong sa mga simpleng tao. Ang biglaang pagbagsak ng kanilang buhay. Ang desisyong kailangan niyang gawin para sa kanyang pamilya. Habang nagsasalita siya, parang may tinik na unti-unting nabubunot sa kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya ang buong kwento sa ibang tao. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Al na makikita niya ang awa sa mga mata ni Ara. Iyon ang lagi niyang iniiwasan, ang kaawaan ng iba. Ngunit nang magsalita si Ara, ang boses nito ay puno ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kaya pala, mahinang sabi nito. Kaya pala alam na alam mo ang gagawin ng bagyo. Kaya pala ang galing mong mag-isip. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, at ang nakita ni Al sa mga mata nito ay hindi awa. Ang nakita niya ay respeto. Paghanga. Hindi ka dapat manghinayang, Al, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon, binanggit nito ang kanyang pangalan. Ang tunog niyon mula sa mga labi nito ay kakaiba, parang musika. Ang ginawa mo ang pagsasakripisyo mo para sa pamilya mo iyon ang tunay na katapangan. Hindi lahat kayang gawin yon. Natigilan si Al. Ang mga salita ni Ara ay parang tubig na pumatid sa isang apoy na matagal nang sinusunog ang kanyang kaluluwa, ang apoy ng kahihiyan. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanyang sakripisyo, hindi sa kanyang pagkabigo. Ang lahat ng ito, sabi ni Ara, itinuturo ang nakasarang kwaderno sa kamay ni Al. Hindi ito dapat masayang. Pwede mo itong gamitin. Dito. Para tulungan ang San Isidro. Ang kanyang mga salita ay puno ng pananabik at paniniwala. Paniniwala sa kanya. Isang bagay na matagal nang kinalimutan ni Al na gawin para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Ara de la Cuesta, ang prinsesa ng Maynila. Ang nakita niya ay isang babaeng may pusong nakakakita sa tunay niyang halaga. Dahan-dahan, lumapit si Ara. Ang pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-unawa at isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga labi ni Al at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga mata. Isang imbitasyon. Hindi na nag-isip si Al.
Sinunod niya ang pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. At sa ilalim ng puno ng mangga, sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang halik ay malambot at marahan. Ngunit sa loob nito ay 1,000 salita. Isang halik na nagsasabing, salamat. Isang halik na nagsasabing, nakikita kita. Isang halik na nagsasabing, naiintindihan kita. Para kay Al, iyon ay isang halik na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiti sila sa isa't isa. Isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Al na siya ay nasa tamang lugar. Ngunit ang sandali ay biglang nabasag. Isang tunog na hindi nabibilang sa San Isidro ang kanilang narinig, ang malutong na tunog ng mga gulong na dumadaan sa graba. Mula sa kalsada, isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa tapat ng bahay ni Aling Nena. Bumukas ang pinto. Mula dito, isang lalaking matangkad at nakapustura ang bumaba. Suot nito ang mga damit na halatang mas mahal pa sa kabuuang kita ni Al sa isang buong taon. May dala itong isang malaking baukwet ng mga pulang rosas. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa at isang hindi maitatagong pagmamataas. Umiti ang lalaki nang makita nito si Ara. Isang ngiting possessive. Isang ngiting hindi man lang pinansin ang pagkakaroon ni Al sa tabi niya. Ara, baby. Finally, I found you, sabi ng lalaki, ang boses ay makinis ngunit may bahid ng pag-aari. Ang ngiti sa mukha ni Ara ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat, pagkabigla, at isang emosyong hindi agad na unawaan ni Al, pagkainis. Mabilis siyang tumayo at bahagyang lumayo kay Al, na para bang ang distansya ay makakapagtago sa nangyari ilang sandali lang ang nakalipas. Naramdaman ni Al ang biglaang paglamig ng hangin sa pagitan nila. Ang init ng kanilang sandali ay parang bulang biglang naglaho. Tumayo rin siya, ipinuwesto ang sarili sa likuran ni Ara, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang aninong tagapagmasid. Marco, what are you doing here? Tanong ni Ara, ang boses ay matigas. How did you know I was here? If, darling, I have giveaways. You think your dad can hide you from me? Tumawa si Marco, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Ara at sinubukang ibigay ang mga bulaklak. I missed you. Manila is not the same without its queen. Tiningnan lang ni Ara ang mga bulaklak, hindi ito tinanggap. You shouldn't have come. Doon lang tila napansin ni Marco ang presensya ni Al. Tiningnan niya si Al mula ulo hanggang paa, ang luma nitong t-shirt, ang kupas na pantalon, ang mga tsinelas na may bakas pa ng puti. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. And who's this? Tanong ni Marco, ang tono ay puno ng pang-insulto. Your new friend. Did your dad hire a bodyguard for you? He's a friend, Marco. And it's none of your business. Mabilis na sagot ni Ara, isang proteksyon sa kanyang boses na hindi inaasahan ni Al. Friend, inulit ni Marco na para bang ang salita ay may ibang kahulugan. Lumapit ito kay Al, ang tangkad at ang mamahaling pabango ay tila sinusubukang paliitin ang pagkatao ng tricycle driver. So, anong pangalan mo, friend? Alberto, mahinahon na sagot ni Al, sinalubong ang mga mata ni Marco nang walang takot. Hindi siya magpapatinad. Alberto, muling inulit ni Marco, tinatantya si Al. Let me guess. Magsasaka? O baka naman tricycle driver? Itinuro nito ang tricycle ni Al na nakaparada sa di kalayuan. Napatawa na naman ito, mas malakas ngayon. Hindi umimik si Al. Hinayaan niya lang itong magsalita. Bumaling si Marco kay Ara. Come on, Ara. Let's go. Tama na ang larong ito. Your dad has made his point. I'll talk to him. Uwi na tayo sa Maynila. Back to our world. Ang salitang our world ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Ang mundo ni Marco. Ang mundo ng mga party, ng mga peking ngiti, ng mga taong hinuhusgahan ka base sa suot mong damit. Ang mundong iyon, na dati paraiso sa kanya, ngayon ay parang isang kulungan. I'm not going anywhere, matatag na sabi ni Ara. This is in the world now. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng inis at hindi makapaniwalang pagtataka.
What? You're choosing this? This dump? Over me? Over our life? Yes, sagot ni Ara, mas matatag ngayon. Tiningnan ni Marco si Ara, pagkatapos ay si Al. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit at selos. Ibinagsak niya ang baukwet ng mga rosas sa lupa. Ang mga magagandang bulaklak ay nayurakan sa alikabo. Fine. Magpakasaya ka sa probinsya mo. But don't come crying to me when you realize what you've given up, banta ni Marco. Sumakay ito sa kanyang kotse, pinaharurot ang makina, at umalis ng mabilis, nag-iwan ng makapal na alikabok na bumalot sa kanilang dalawa. Naiwan silang muli sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na komportable. Puno ito ng mga hindi nasasabing salita, ng tensyon, at ng presensya ng isang taong mula sa ibang mundo. Tumingin si Ara kay Al, ang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Al, I'm sore. Hindi mo kailangang mag-sorry, pinutol siya ni Al, ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Dinampot niya ang itim na kwaderno mula sa lupa kung saan ito nahulog. Sabi mo, gamitin ko ito para tumulong dito. Tumingin siya kay Ara, isang bagong determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Iyan ang gagawin ko. Ipapakita ko sa kanya, at sa lahat, na ang halaga ng isang tao ay wala sa sasakyan o sa damit na suot niya. Ngunit habang papalayo ang kotse ni Marco, may isang bagay sa isipan nito na hindi mapakali. Ang mukha ng tricycle driver na iyon. Pamilyar. Saan nga ba niya ito nakita? At bigla, isang alaala mula sa kolehiyo ang pumasok sa kanyang isip. Isang matalinong kaklase. Isang karibal na palagi niyang kinaiinisan dahil sa angking talino nito. Isang estudyanteng bigla na lang nawala. Mendoza. Alberto Mendoza. Isang ngiting mapanira at puno ng masamang balak ang sumilay sa mga labi ni Marco. So, nandito ka lang pala nagtatago, bulong niya sa sarili. The world is indeed a small place, Jim, a tricycle driver. At ngayon, sisiguraduhin kong lalo pa itong liliit para sa iyo. Ang alikabok na iniwan ng kotse ni Marco ay dahan-dahang lumapag, ngunit ang bigat na dala nito ay nanatili sa hangin. Nanatiling nakatayo si Andrea de la Cuesta sa tabi ni Al, hindi makapagsalita. Ang magandang sandali nila, ang halik na nagbigay ng bagong kulay sa kanyang mundo, ay biglang nabahira ng pangit na alaala ng nakaraan. Naramdaman niya ang matinding hiya. Isang kahihiyan na nasaksihan ni Al ang ugali ni Marco, ang lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Para bang isang maruming sekreto ang biglang nabunyag. Pasensya ka na, sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Al. Ganoon talaga siya. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sagot ni Al, ang boses ay kalmado pa rin. Hindi ikaw siya. Ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig niyang puso. Tumingin siya kay Al at nakita niya sa mga mata nito ang pag-unawa, walang kahit katiting na panghusga. Sa sandaling iyon, mas lalo siyang humanga sa lalaking ito. At mas lalo niyang kinamuhian ang mundong iniwan ni Marco. Inakala ni Ara na iyon na ang katapusan. Nababalik na si Marco sa Maynila at iiwan na siya sa kapayapaan. Ngunit nagkamali siya. Kinagabihan, habang tinutulungan niya si Aling Nena sa paghahanda ng hapunan, isang delivery boy mula sa kaisa-isang disenteng kainan sa bayan ang dumating, may dalang isang kahon. Para kay Ara daw. Pagbukas niya, isang eleganteng bestida at isang pares ng mamahaling sapatos ang laman nito. May kasamang note, wear this. I'll pick you up at 7. We need to talk. Walang pirma, pero alam na alam niya kung kanino galing. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kapal ng mukha ni Marco. Para siyang utusan na susunod na lang sa gusto nito. Ang unang reaksyon niya ay itapon ang mga ito. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsabing kailangan niya itong harapin. Kailangan niyang tapusin ito ng minsan at para sa lahat. Nagbihis si Ara. Habang suot niya ang damit, naramdaman niya ang pagbabalik ng lumang siya, ang Ara na nakikipagplastikan, ang Ara na sanay sa mga larong ganito. Pero ngayon, may iba na. Mayroon na siyang ipinaglalaban. Eksaktong alas 7, huminto ulit ang kotse ni Marco sa tapat ng bahay. Lumabas si Ara, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. That's a baby girl, sabi ni Marco, puno ng paghanga ang mga mata. Pinagbuksan siya nito ng pinto.
Dinala siya ni Marco sa nasabing kainan. Inokupa nila ang pinakamagandang pwesto. Ang buong lugar ay tila pag-aari ni Marco. Ang paraan ng pag-utos niya sa waiter, ang paraan ng paghawak niya sa kopita, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Mga bagay na dati ihinahangaan ni Ara, ngunit ngayon ay kinasusuklaman na niya. So, how's life in the province? Tanong ni Marco, na para bang tinatanong kung kumusta ang isang bakasyon sa isang third world country. Nakikita kitang sumasakay sa ano nga ba yun? Isang karag-karag na tricycle. Be careful, baby. Baka magasgasan ang maganda mong kutis. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa ay mariing nakakuyom. Ang karag-karag na tricycle na iyon ang nagligtas sa kanya. Ang driver niyon ang gumamot sa kanyang sugat at nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Masaya ako dito, Marco, matigas niyang sagot. Tumawa si Marco. Masaya? Ara, please. You were born for the city. For a life of luxury. Look at you. You belong in a place like this, not in a dusty town with nothing to offer. May mayaalok ang San Isidro. Mga bagay na hindi mo maiintindihan. Mga bagay na hindi nabibili ng pera, ganti ni Ara. Nawala ang ngiti ni Marco. Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa tricycle driver na iyon? Anong nakita mo sa kanya, Ara? Tell me. Kasi hindi ko maintindihan. Bago pa man makasagot si Ara, biglang may pumasok sa kainan. Si Al. May dala itong isang bayong ng mga gulay, halatang delivery para sa kusina ng restaurant. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Al si Ara, nakabihis ng magara, kaharap ang lalaking mayaman mula sa Maynila. Isang mabilis na sakit ang gumuhit sa mukha ni Al bago niya ito itinago at mabilis na naglakad papunta sa kusina. Ngunit ang saglit na iyon ay sapat na para kay Marco. Tinitigan niya ang papalayong likod ni Al. Kumunot ang kanyang noo na para bang may pilit na inaalala. You know, sabi ni Marco, ang boses ay nag-iisip. Pamilyar talaga ang mukha ng lalaking yan. Parang nakita ko na siya dati. Saan nga ba? Hindi umimik si Ara. Pinagdasal niya na sana ay hindi ito maalala ni Marco. Anyway, let's talk about us, pag-iba ni Marco ng usapan. Ara, bumalik ka na sa akin. I was a fool. I admit it but I love you. We can have everything we ever wanted. Tinitigan ni Ara si Marco. Nakita niya ang isang desperadong lalaki, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa nasaktang ego. Hindi nito matanggap na ipinagpalit siya sa isang bagay na para sa kanya ay mas mababa. Marco, tapos na tayo, sabi ni Ara, ang boses ay pinal, walang bahid ng pag-aalinlangan. Matagal na tayong tapos. Hindi mo lang matanggap. At kahit kailan, hindi ako sasama sa'yo pabalik. Tumayo si Ara. Salamat sa hapunan. Pero uwi na ako. Ara, don't you dare walk out on me, sigaw ni Marco, tumatayo na rin. Hindi siya pinansin ni Ara at naglakad palabas. Ang lahat ng tao sa restaurant ay nakatingin sa kanila. Sinundan siya ni Marco hanggang sa labas. Hinawakan nito ang kanyang braso, mahigpit. Hindi pa tayo tapos. Bitawan mo ako, malamig na sabi ni Ara. Binitiwan siya ni Marco, ang mukha ay puno ng galit. Sakto namang paglabas ni Al mula sa kusina, papunta sa kanyang tricycle. Napahinto ito at napatingin sa kanila. Ang tingin ni Marco ay lumipat mula kay Ara papunta kay Al. At sa sandaling iyon, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang dahan-dahang pagliliwanag, isang pagliliwanag na puno ng galit at masamang balak. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting nakakakilabot. Lumapit siya kay Al. Ngayon, naalala ko na. Tinitigan niya si Al nang may pang-iinsulto. Pamilyar ka sa akin. Saan nga ba tayo nagkita, yung tricycle driver? Ang tanong ay hindi naghihintay ng sagot. Isa itong deklarasyon. Isang banta. At sa paraan ng pagtingin ni Marco kay Al, alam ni Ara na ang away na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. May isang mas madilim at mas malalim na dahilan. At nagsisimula pa lang ito. Sa mga sumunod na linggo, si Alberto Mendoza ay hindi na lang isang tricycle driver. Siya ay muling naging isang inhinyero.
Ang kanyang mga kamay, na sanay sa manibela at grasa, ay muling humawak sa mga tornilyo, mga wire at mga plano. Ang kanyang isip, na dati puno ng pag-aalala sa pang-araw-araw na gastusin, ay puno na ngayon ng mga solusyon, mga kalkulasyon, at isang nag-aalab na pag-asa. Ang lahat ng ito ay dahil kay Ara. Ang kanyang tiwala ay parang isang apoy na muling nagpaninga sa natutulog na pangarap sa kanyang puso. Ang bodega sa likod ng bahay ni Aling Nena ay naging kanyang workshop. Gamit ang mga lumang materyales na nakalap niya at ang kaunting ipon, unti-unti niyang binubuo ang kanyang proyekto. Isang simple ngunit epektibong water pump system na pinapatakbo ng solar panel. Isang solusyon para sa mga magsasaka ng San Isidro na laging problema ang patubig tuwing tag-init. Ang mga magsasaka, na noong una ay nag-aalinlangan, ay unti-unting naging interesado. Palagi silang dumadaan para tingnan ang kanyang ginagawa. Si Al naman, na may bagong kumpiyansa, ay matyagang ipinapaliwanag ang bawat bahagi ng kanyang disenyo. At si Ara, palagi siyang naroon. Tagapunas ng kanyang pawis. Tag-abot ng kanyang mga gamit. Ang kanyang pinakamalaking cheerleader. Tuwing hapon, pagkatapos niyang maglinis, uupo ito sa isang sulok, pinapanood siya ng may ngiti at paghanga sa mga mata. Ang paghangang iyon ay mas malakas pa kaysa sa sikat ng araw na nagbibigay lakas sa kanyang mga solar panel. At dumating ang araw ng pagsubok. Nagtipon ang halos lahat ng magsasaka sa isang tuyot na bukirin. Naroon din si Aling Nena, ang kanyang ina, at si Ara, na nakatayo sa kanyang tabi. Ang tensyon ay ramdam sa hangin, kasabay ng alinsangan ng papalapit na tanghali. Handa na, sabi ni Al, ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa kaba at pananabik. Ikinonekta niya ang huling wire. Dahan-dahan, umugong ang maliit na motor. Isang mahinang huni na parang isang panalangin. Lahat ay napatingin sa dulo ng isang mahabang tubo na nakatutok sa tuyong lupa. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang patak. Sinundan ng isa pa. At bigla, isang malakas na agos ng tubig ang bumuhos mula sa tubo, dinidilig ang uhaw na lupa. Isang malakas na hiyawan ang sumabog mula sa mga magsasaka. Nagtatalon sila sa tuwa. Ang ilan ay nagyakapan. Ang mga mukha na dati puno ng pag-aalala ay napalitan ng purong kaligayahan. Napatingin si Al kay Ara. Ang mga mata nito ay nagniningning sa luha ng tuwa. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting nagsasabing, sinabi ko sa iyo, kaya mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Al ang tagumpay. Isang tagumpay na mas matamis pa sa kahit anong parangal na natanggap niya sa unibersidad. Ito ay totoo. Ito ay para sa kanila. Ngunit ang pagdiriwang ay biglang natigil. Mula sa kalsada, isang alikabok ang umangat. Isang konvoy ng makikintab na itim na sasakyan ang mabilis na paparating. Huminto ang mga ito sa gilid ng bukid. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga lalaking naka-Amerikana. May dala silang mga kamera, mga microphone, at isang malaking banner. At mula sa pangunahing sasakyan, bumaba si Marco Imperial. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti ito, hindi sa kanila, kundi sa mga kamera na sinimulan ng iset up ng kanyang mga tauhan. Isang masamang kaba ang gumapang sa dibdib ni Al. Anong ginagawa niya dito? Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Marco. Sa loob lang ng ilang minuto, ang dating mapayapang bukirin ay naging isang set ng isang press conference. Ang banner ay itinaas, Imperial Group, Innovation aka Nation. Tumayo si Marco sa harap ng mga mikropono, ang mukha ay seryoso at puno ng peking pagmamalasakit. Magandang hapon sa mga masisipag na taga San Isidro, panimula niya, ang boses ay umaalingaw mula sa mga speaker. Narito ang Imperial Group ngayon dahil sa isang napakasakit na dahilan. Narito kami para bawiin ang kung ano ang sa amin. Nagkatinginan ang mga tao, puno ng pagkalito. Ilang buwan na naming dinedevelop ang isang proyektong tinatawag na Project Luncheon, patuloy ni Marco. Isang solar-powered water system na idinisenyo para tulungan ang mga komunidad na tulad ninyo. Isang proyektong pinaghirapan ng aming mga pinakamagagaling na inhinyero. Itinaas ng isang assistant ni Marco ang isang malaking board. Nakaimprenta dito ang mga profesional na blueprints, mga disenyong kamukhang-kamukha ng mga drawing ni Al, ngunit mas makintab at mailogo ng Imperial Group. Nagpakita rin sila ng mga kopya ng mga email at mga non-disclosure agreement.
Nanlamig ang buong katawan ni Al. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip. Ngunit sa kasamaang palad, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng peking kalungkutan, ang aming intellectual property ay ninakaw. Ninakaw ng isang taong aming pinagkatiwalaan. Isang taong binigyan namin ng pagkakataon, ngunit sinuklian kami ng kataksilan. Ang lahat ng kamera ay biglang bumaling kay Al. Ang mga flash ay sumabog sa kanyang mukha, sinisilaw siya. Ang taong iyan, sabi ni Marco, itinuturo siya, ay si Henry Alberto Mendoza. Isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa mga tao. Napaurong ang mga magsasakang kanina lang ay yumayakap sa kanya. Nakita niya ang pagkalito sa kanilang mga mata. Hindi totoo yan, sigaw ni Al, ngunit ang kanyang boses ay mahina at nawawala sa hangin. Ngumiti si Marco, isang ngiti ng isang buwaya. Hindi totoo. Mendoza, hindi ba't ikaw ay isang dating estudyante ng engineering sa Maynila? Isang estudyanteng na-expel dahil sa academic dishonesty. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Hindi siya na-expel, kusa siyang umalis. At hindi ba't nagkita tayo doon, patuloy ni Marco, inihuhulog ang huling bomba. Hindi ba't naging magkaribal tayo? Palagi kang inggit sa aking mga nagawa. At ngayon, ginamit mo ang pagpunta dito ng aking dating kasintahan para pagnakawan ang kumpanya ko. Gumuho ang mundo ni Al. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang proyekto. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang karangalan. Lahat ay winawasak sa harap ng mga taong gusto niyang tulungan. At sa harap ng babaeng minamahal niya. Napatingin siya kay Ara. Nakatayo ito, nagielo, ang mukha ay putlang-putla. Ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwalang sakit, nakatingin sa kanya, pagkatapos ay kay Marco, pagkatapos ay pabalik sa kanya. Tapos na si Marco sa pagsasalita. Hinarap niya si Ara, ang kanyang boses ay biglang lumambot, na para bang siya ang biktima, ang tagapagligtas. Ang lahat ng kamera at mga mata ay nakatutok na ngayon sa babaeng nasa gitna ng lahat. Ngayon, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Sino ang paniniwalaan mo? Ang lalaking minahal ka at binigyan ka ng lahat, o ang isang magnanakaw? Ang tanong ni Marco ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng bukirin. Ngunit ang pinakamalakas na pagsabog ay nangyari sa loob mismo ni Andrea de la Cuesta. Ang mga salita, magnanakaw, academic dishonesty, na-expel, ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na para bang mga pira-piraso ng bubog na sumusugat sa bawat sulok ng kanyang utak. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga kamera ay parang mga matang mapanghusga. Ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Ngunit ang tanging nakikita niya ay dalawang mukha. Ang mukha ni Marco, kumpiyansa, mukhang biktima, ang mukha ng mundong kanyang kinalakihan, isang mundong pinapatakbo ng pera, kapangyarihan at mga koneksyon. Ang mga ebidensya nito ay nakalatag, mga profesional na blueprint, mga dokumento. Mga bagay na konkreto. Mga bagay na pamilyar sa kanya. At ang mukha ni Al, gulat, nasasaktan, at higit sa lahat, hindi makapaniwala. Ang kanyang tanging ebidensya ay ang katapatan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi nahahawakan. Isang bagay na kailangan ng pananampalataya. At sa sandaling iyon, ang pananampalataya ni Ara ay nagsimulang gumuho. Ang mga lumang demonyo sa kanyang isipan ay nagsimulang magising. Ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang lipunan. Na ang isang tricycle driver ay mananatiling tricycle driver. Na ang pera ang nagpapatakbo ng mundo. Na ang mga taong tulad ni Marco ay laging nananalo. Ang mga saloobing ito, na pinilit niyang ibaon, ay muling umahon mula sa kanilang libingan. Tumingin siya kay Al, naghahanap ng sagot. Al, sabihin mong hindi totoo, bulong niya, isang desperadong pakiusap. Pero si Al ay nakatingin lang sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Ang sakit ay hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa pag-aalinlangan na nakikita niya sa mga mata ni Ara. Pagkatapos ng press conference, iniwan ni Marco ang San Isidro na parang isang bagyong nag-iwan ng matinding pinsala. Ang dating paghanga ng mga tao, kay Al ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Ang mga ngiti ay naging mga pabulong na pag-uusap sa kanyang likuran. Magnanakaw. Manloloko.
Ang mga salitang iyon ay sumunod kay Al saan man siya magpunta. Hindi na kinaya ni Ara. Kinailangan niyang makausap si Al nang silang dalawa lang. Pinuntahan niya ito sa ilalim ng puno ng mangga, ang lugar kung saan sila unang naghalikan, ang lugar na ngayon ay parang isang puntod ng kanilang masasayang alaala. Nakatayo doon si Al, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kawalan. Al, tawag ni Ara, ang boses ay basag. Humarap ito sa kanya. Wala na ang sakit sa mga mata nito. Napalitan na iyon ng isang blankong pagod. Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Tanong ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Bakit hindi mo sinabi sa kanilang nagsisinungaling si Marco? Bakit hindi mo ipinaglaban? Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Al. Para saan pa, Ara? Ang pinakamahalagang tao na dapat maniwala sa akin ay hindi na naniwala. Nakita ko sa mga mata mo kanina. Natigilan si Ara. Ang mga salita ni Al ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Hindi totoo yan. Naguguluhan lang ako. Ang dami niyang ebidensya, Al. Ano ang gusto mong isipin ko? Ang gusto kong isipin mo ay kung sino ako, Ara. Hindi kung ano ang sinasabi ng iba, sabi ni Al, ang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. 5 taon na ang nakalipas noong ginawa ko ang mga disenyong iyon. Paano niya nakuha? Paanong ang petsa sa mga email niya ay mas bago kaysa sa mga petsa sa lumang kwaderno ko? Hindi mo ba naisip yon? Naisip niya. Ngunit ang takot at pagdududa ay mas malakas. Kung kailangan ko pang ipaliwanag, sabi ni Al, at ang mga salitang ito ang tuluyang dumurog sa puso ni Ara. Kung kailangan ko pang maglatag ng sarili kong ebidensya, para lang maniwala ka ibig sabihin, hindi ka talaga naniwala sa simula pa lang. Tinalikuran siya ni Al. At sa pagtalikod niyang iyon, naramdaman ni Ara na gumuho ang lahat. Umuwi si Ara sa bahay ni Aling Nena na umiiyak. Dinatnan niya ang matanda na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Hisa, huwag kang padadala sa mga kasinungalingan, sabi ni Aling Nena, ang mga mata ay puno ng awa. Kilala ko si Al. Lumaki siya sa harap ko. Ang batang iyan ay hindi marunong magnakaw. Pero ang isip ni Ara ay sarado na. Ang sakit ng posibleng kataksilan ay mas matindi kaysa sa pag-asang nagkamali siya. Uuwi na ako sa Maynila, sabi ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko na kaya dito. Dumating si Marco para sunduin siya. Habang isinasakay ng driver nito ang kanyang mga maleta sa kotse, nakatayo si Ara sa harap ng bahay, iniiwasang tumingin sa puno ng mangga. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay. Sana, isang araw, makita ng puso mo ang katotohanang hindi nakikita ng iyong mga mata, bulong ng matanda. Sumakay si Ara sa kotse ni Marco. Ang malamig na aircon ay muling yumakap sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng leather seats. Ang pagbabalik sa kanyang mundo. Ngunit bakit parang mas masikip, mas nakakasakal? Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. At nakita niya siya. Nakatayo si Al sa gitna ng kalsada kung saan sila unang nagkita. Nakatingin ito sa papalayong kotse. Hindi ito gumagalaw. At habang lumalayo sila, dahan-dahang napaluhod si Al sa alikabok, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang imahe ng isang lalaking malakas at matatag ay gumuho, at ang nakita niya ay isang taong nawala ng lahat. Isang matinding kirot ang dumurog sa puso ni Ara. Isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw, mali ito. Bumalik ka. Ngunit hindi niya pinansin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa pagdilat niya ay mawawala ang lahat ng sakit. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, ang luma niyang cellphone na iniwan ni Marco para may magamit siya. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Iisang linya lang. Huwag kang maniwala kay Marco. Alamin mo ang totoo. Ang pamilyar na amoy ng kanyang kwarto sa Maynila ay hindi na nagdulot ng kapanatagan kay Andrea de la Cuesta. Sa halip, ito ay amoy ng isang kulungan, isang maganda at mabangong kulungan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi na nakakaginhawa, ito ay nanunuot sa kanyang buto, kasing lamig ng kasalanang bumabalot sa kanyang puso. Lumipas ang 1 linggo. 1 linggong sinubukan ni Ara na ibalik ang dati niyang buhay. Nag-shopping siya. Kumain siya sa mga mamahaling restaurant kasama si Marco. Ngunit lahat ng ito ay walang lasa.
Ang imahe ni Al, nakaluhod sa alikabok ng San Isidro, ay parang isang multo na hindi siya tinatantanan. Sumusunod ito sa kanya sa salamin ng mga botike, sa refleksyon ng kanyang kopita, at lalo na sa katahimikan ng kanyang gabi. Ang text message ay naroon pa rin sa kanyang cellphone, isang digital na tinik sa kanyang lalamunan. Huwag kang maniwala kay Marco. Alamin mo ang totoo. Sino ang nagpadala nito? Paano nalaman ng taong ito ang nangyayari? Bawat tanong ay humahantong lamang sa mas maraming tanong. Baby, are you even listening? Naputol ang kanyang pag-iisip. Nasa isang rooftop bar sila ni Marco, tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng syudad. Ang tanawing dati nagpapatibok ng kanyang puso, ngayon ay parang isang koleksyon ng mga huwad na bituin. Sorry, ano ulit yun? Tanong ni Ara. Napabuntong hininga si Marco, halata ang inis. Sabi ko, I'm planning a victory party for the successful launch of Project Luncheon. Dapat nandoon ka. You're my queen, after all. I saved you from that horrible place. You should be grateful. Ang salitang grateful ay tumama sa kanya. Ganoon na ba ang tingin sa kanya ni Marco? Isang bagay na dapat iligtas. Isang tropeo. Marco, pwede ba tayong mag-usap tungkol kay Al? Sinubukan ni Ara, ang boses ay maingat. Biglang nagbago ang mukha ni Marco. Ang ngiti ay napalitan ng pagkasuklam. Ano na namang meron sa pulubing iyon? Ara, tapos na iyon. He got what he deserved. Isang hamak na magnanakaw. Dapat nga ay kinasuhan ko pa siya para mabulok sa kulungan. Pero ang galing niya, Marco, giit ni Ara. Nakita ko ang mga plano niya. Ang mga disenyo niya. Mga disenyo ko, pagtatama ni Marco, ang boses ay tumaas. Ara, ano ba? Nagnakaw siya sa akin. Sa atin. Stop defending him. Para kang na-brainwash ng basurang iyon. But don't worry, nandito na ako. I'll take care of you. Hindi na kita hahayaang makabalik sa lugar na iyon at makasama ang mga tulad niya. Ang paraan ng pagsabi ni Marco ng mga tulad niya ay puno ng pandidiri. Ang dating pag-aalinlangan ni Ara ay unti-unting napapalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Ang galit ni Marco ay hindi galit ng isang taong ninakawan. Ito ay galit ng isang taong may matagal ng kinikimkim na inggit. Umuwi si Ara ng gabing iyon na may isang desisyon. Hindi na siya maaaring umupo lang at maghintay. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi para kay Al, kundi para sa kanyang sarili. Para sa kanyang konsensya. Kinakabahan, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang isang numero. Ang numero ni Aling Nena. Ilang ring bago ito sagutin. Hello? Aaling Nena D. Nagsimula si Ara, ang boses ay nanginginig. Si Ara po ito. Isang sandali ng katahimikan. Ara, Hija. Kumusta ka na? Ang boses ng matanda ay malungkot. Okay lang po. Kayo po? Si Al po, tanong ni Ara, halos pabulong. Napabuntong hininga si Aling Nena sa kabilang linya. Ang tunog na iyon ay sapat na para manlamig ang buong katawan ni Ara. Wala na siya dito, Hija. Umalis siya, isang araw pagkatapos mong umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ibinenta niya ang kanyang tricycle at iniwan ang pera para sa kanyang ina. Pagkatapos, naglaho na lang siya na parang bula. Parang isang kutsilyo ang tumusok sa puso ni Ara. Umalis si Al. Nawala. Dahil sa kanya. Dahil sa hindi niya pagtitiwala. Matapos siyang laitin at pagbintangan ang lahat, wala nang natira sa kanya dito, Hija, malungkot na dagdag ni Aling Nena. Winasak nila ang pangalan niya. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa sahig ng kanyang kwarto, humahagulgol. Ang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa pagkalito, kundi sa purong pagsisisi. Isang malalim at masakit na pagsisisi. Tama na. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-aalinlangan. Kinabukasan, hindi siya nagpaalam kay Marco. Nagsuot siya ng simpleng damit, kumuha ng taxi, at nagpahatid sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang dati niyang unibersidad. Ang unibersidad kung saan parehong nag-aral sina Al at Marco. Puno ng kaba, naglakad siya papunta sa engineering building.
Nagtanong-tanong siya hanggang sa mahanap niya ang opisina ng isang matandang profesor, si Professor Reyes, na naging guro niya sa isang minor subject. Kilala ito sa pagiging matulungin at sa pagkakaroon ng magandang memorya. Kumatok siya. "Come in." "Good morning po, Professor Reyes," bati ni Ara. "Miss De La Cuesta," gulat na tanong ng profesor. "What a surprise! Anong may paglilingkod ko sa'yo?" "Sir, may itatanong lang po sana ako," nagsimula si Ara, pinipilit na maging kalmado. "Naalala niyo po ba ang isang design competition mga 5 taon na ang nakalipas? Tungkol po sa alternative energy sources." Kumunot ang noo ng propesor, nag-iisip. Isang malaking kompetisyon yun. Maraming magagaling na estudyante ang sumali. "Bakit mo na itanong?" "May hinahanap po kasi akong proyekto. Isang solar-powered water pump system." "Naalala niyo po ba kung sino ang gumawa noon?" Tumango-tango ang propesor, ang mga mata ay nakapako sa malayo, binabalikan ang nakaraan. "Naaalala ko. Isang napakagandang konsepto. Gawa iyon ng isang grupo. Ang leader ng grupo, kung hindi ako nagkakamali, ay si Ines Imperial. Si Marco Imperial." Nanlamig ang puso ni Ara. Pero, patuloy ng propesor, ang utak talaga ng proyektong iyon ay hindi siya. Ang utak noon ay ang kasama niya sa grupo. Isang napakatalinong bata, tahimik lang pero magaling. Palagi kong nakikita sa library, laging nag-aaral. "Sino po siya, sir?" tanong ni Ara, ang puso ay kumakabog ng malakas. Tumingin sa kanya ang propesor, sinusubukang alalahanin ang pangalan. Ang proyektong iyon. Naaalala ko, may isang estudyante si Ines Imperial na palagi niyang inaapi. Mendoza ang apelyido. Ang alat ng hangin at ang amoy ng isda ang gumigising kay Alberto Mendoza tuwing umaga. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lamang sa ritmo ng dagat, ang paghila ng lambat sa madaling araw, ang pagbibilad sa ilalim ng sikat ng araw, at ang pagod na pagtulog sa gabi. Umalis siya sa San Isidro na walang dala kundi ang mga damit sa kanyang katawan at ang durog na puso. Napadpad siya sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, isang lugar kung saan ang pangalang P. Al Mendoza ay walang kahulugan. Dito, siya ay si Bertie lang, isang tahimik na mangingisda. Ang pisikal na pagod ay naging kanyang kanlungan. Ang sakit ng kanyang mga kalamnan sa pagtatapos ng araw ay mas madaling tiisin kaysa sa sakit ng isang pusong pinagtaksilan. Sinubukan niyang ibaon ang lahat. Ang mga pangarap sa engineering. Ang mukha ng kanyang ina na puno ng pag-aalala. At higit sa lahat, ang mukha ni Ara, ang mga mata nitong puno ng paghanga na naging puno ng pagdududa. Ang dagat ay tapat. Hindi ito nanghusga. Hindi ito nagsisinungaling. Ibinibigay nito kung ano ang nararapat sa iyong pinagpaguran. Kaya dito, sa piling ng dagat, sinubukan niyang muling buuin ang kanyang sarili, o ang kung anumang natira dito. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang lambat, isang bata ang tumakbo palapit sa kanya. "Kuya Bert, may tawag po kayo sa telepono ni Kapitan." Kinabahan si Al. Walang nakakaalam na naroon siya. Ang tanging naiisip niya ay ang kanyang ina. May nangyari bang masama? Mabilis siyang nagpunta sa bahay ng kapitan ng baryo. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. "Hello? Al?" Si Liu too." Natigilan si Al. Si Liu. Ang dati niyang kaibigan at kaklase sa kolehiyo. Isa sa iilang nakakaalam ng orihinal na konsepto ng kanyang proyekto. Ang boses nito ay puno ng pag-aalinlangan at hiya. Hindi sumagot si Al. Isang malamig na pader ang biglang itinayo niya sa kanyang paligid. "Pare, sorry kung ngayon lang ako tumawag," sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig. "Natakot ako, pare. Alam mo naman kung gaano kakapangyarihan ang pamilya ni Marco. Pero nakita ko sa balita. Ang ginawa niya sa'yo sa San Isidro. Hindi ko na kinaya ng konsensya ko, Al. Sobra na." "Anong kailangan mo?" malamig na tanong ni Al, ang bawat salita ay may bigat. "Al, alam kong wala na tong halaga siguro, pero may nahanap ako," sabi ni Leo. "Naglinis ako ng mga lumang file sa hard drive ko. At nakita ko yung mga lumang email natin." Natahimik si Al. "Ang mga email?"
Yung email mo sa akin, Al. 5 taon na ang nakalipas, patuloy ni Leo, ang boses ay nabubuhayan ng loob. Naalala mo ba ang sinabi mo? Binasa ko ulit. Sabi mo, pare, naisip ko lang, paano kaya kung gumawa tayo ng small-scale solar pump para sa mga magsasaka? Simple lang, yung kayang gawin kahit sa mga liblib na lugar. Al, eksakto yun. Ang petsa ng email na to, 2 years bago pa man itayo ni Marco ang kumpanya niya. Ito ang patunay, Al. Ito ang ebidensya. Ang bawat salita ni Leo ay parang isang martilyong pumupukpok sa pader na itinayo ni Al sa kanyang puso. Dahan-dahan, ang pader ay nagkakalamat. Ang sakit, ang galit, ang pakiramdam ng kawalang katarungan, lahat ng emosyong pilit niyang ibinaon sa ilalim ng dagat ay muling umahon, mas malakas, mas nag-aalab. Hindi ito pag-asa ang una niyang naramdaman. Kundi galit. Isang dalisay na galit. Galit kay Marco sa pagnanakaw nito hindi lang ng kanyang proyekto, kundi ng kanyang buhay. Galit sa mundo sa pagiging hindi patas. At galit sa sarili niya sa basta na lang pagsuko. "I send mo sa akin," sabi ni Al, ang boses ay nagbago. Hindi na ito malamig. Mayroon na itong apoy. "I send mo sa akin lahat." Per. Agad-agad, sabi ni Leo. Siya rin ang dahilan kung bakit bigla kang nawala sa universidad, di ba? In-frame ka niya sa isang cheating incident na hindi mo naman ginawa. Alam ko. Narinig ko. Pero naduwag ako. Al, sorry talaga di. Hindi na pinatapos ni Al ang paghingi ng tawad ni Leo. Hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Al sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin, hinahayaan ang mga alon na humalik sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kalangitan na nagkulay kahel at pula. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi siya isang duwag na tatakbo na lang at magtatago habang buhay. Siya si Alberto Mendoza. At may isang taong naniwala sa kanya. Si Ara. Kahit na nagduda ito, sa simula naniwala ito. Ang paniniwalang iyon ang nagtulak sa kanya na muling mangarap. At hindi niya hahayaang yurakan ni Marco ang pangarap na iyon. Hindi niya hahayaang yurakan ni Marco ang alaala ng tiwalang ibinigay sa kanya ni Ara. Tumayo si Al. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang apoy ay bumalik na sa kanyang mga mata. Oras na para bumalik. Oras na para harapin ang lahat. Oras na para bawiin ang lahat. Samantala, sa isang simpleng apartment sa Maynila, libo-libong milya ang layo mula sa dalampasigan kung nasaan si Al, isang doorbell ang tumunog. Isang lalaking payat at nakasalamin ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Yes? Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at pag-aasam. Ang parehong determinasyon na ngayon ay nag-aalab sa puso ni Al. Leo, tanong ni Andrea de la Cuesta, ang boses ay bahagyang nanginginig. Leo Martinez, kailangan kitang makausap. Tungkol kay Alberto Mendoza. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong makapangyarihan at mayayaman. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay kumikinang sa mga brilyanteng alahas at mga mamahaling kopita ng champagne. Ito ang Victory Party para sa Project Luncheon ng Imperial Group. At sa gitna ng lahat, si Marco Imperial, ang hari ng gabi, ay nakatayo sa entablado, naliligo sa mga papuri at flash ng kamera. Nakatayo si Andrea de la Cuesta sa isang madilim na sulok sa likuran ng ballroom, kasama si Leo Martinez. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng huling 2 araw, sila ni Leo ang nagplano ng lahat. Bawat detalye, bawat posibleng mangyari. Ngunit kahit gaano pa kahanda ang plano, ang takot ay naroon pa rin. Tiningnan niya si Leo. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Handa ka na? Tanong ni Leo. Tumango si Ara. Pero kulang pa rin tayo. Siya ang kulang. At na para bang narinig ng tadhana ang kanyang dasal, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa tabi niya. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon na hiniram lang, ngunit ang tindig nito ay mas matikas kaysa sa sinumang nakasuit sa loob ng ballroom.
Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw, ang kanyang mga kamay ay mas magaspang, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Bulong ni Ara, ang boses ay puno ng luhang hindi niya pinapakawalan. Isang linggo na silang hindi nagkita mula nang mag-usap sila sa telepono. Isang linggo ng paghahanda ng magkahiwalay. Ngayon, sa harap niya, ang sakit at pag-asa ay nagsalpukan sa kanyang puso. Sabi ko sa'yo, babalik ako, sabi ni Al, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala nang bakas ng galit o panunumbat. Ang nakita niya lang ay pasasalamat. Salamat, Ara. Sa paghahanap ng katotohanan. Al, ako dapat ang mag-sorry. Patawarin mo ako sa... Mamaya na yan, pinutol siya ni Al, ang kanyang mga mata ay nakapako na ngayon sa entablado kung saan nagsasalita si Marco. May kailangan muna tayong tapusin. Sa entablado, si Marco ay nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati. Ang Project Luntian ay hindi lang isang proyekto. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga taong gustong magnakaw at manlamang, ang kabutihan at inobasyon ay palaging mananaig. Iyon na ang hudyat. Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Naglakad siya palabas mula sa dilim. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga mata ng mga tao ay nagsimulang bumaling sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Siya si Andrea de la Cuesta, ang babaeng sentro ng iskandalo. Anong ginagawa niya dito? At syempre, ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang inspirasyon ko, sabi ni Marco, hindi pa napapansin si Ara. Ang babaeng nagpapatunay na kahit ang isang naligaw na tupa ay maaaring bumalik sa tamang landas. Ang aking pinakamamahal, Andrea de la Cuesta. Itinutok ng spotlight ang direksyon niya. Ngunit sa halip na isang nahihiyang ngiti, isang seryosong mukha ang sumalubong sa liwanag. Nagpatuloy si Ara sa paglakad, dire-diretso papunta sa entablado. Natigilan si Marco. Ang ngiti niya ay naglaho. Ara! What are you doing? Hindi siya pinansin ni Ara. Umakyat siya sa entablado, kinuha ang isang mikropono mula sa stand, at humarap sa mga audience. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Tama si Miss Imperial. Ang gabing ito ay tungkol sa isang simbolo. Ngunit hindi ito simbolo ng tagumpay. Ito ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Si Marco ay namutla. Ara, stop it. What nonsense are you talking about? Security. Ngunit huli na. Mula sa kabilang panig ng entablado, lumabas si Leo. At sa likod niya, si Al. Kung ang paglabas ni Ara ay isang sorpresa, ang paglabas ni Al ay isang bomba. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanya. Ang tricycle driver. Ang akusadong magnanakaw. Anong ginagawa niya dito? Marco, sabi ni Al, ang kanyang boses ay kalmado ngunit malakas, umaalingaw sa buong silid. Naaalala mo pa ba ako? Ikaw, sigaw ni Marco, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Anong ginagawa ng magnanakaw na ito dito? Ako ba talaga ang magnanakaw, Marco? Tanong ni Al. Kasabay nito, si Leo ay mabilis na kumilos. Isinaksak niya ang isang laptop sa sound system at projector ng event. Biglang namatay ang logo ng Imperial Group sa malaking screen sa likod ng entablado. Napalitan ito ng isang screenshot. Isang screenshot ng isang email. Pare, naisip ko lang, paano kaya kung gumawa tayo ng small-scale solar pump para sa mga magsasaka? Binasa ni Al ang email ng malakas. Ang email na ito ay ipinadala ko kay Leo Martinez 5 taon na ang nakalipas. 2 taon bago pa man maisip ng Imperial Group ang Project Luntian. Ipinakita ni Leo ang sunod na slide. Isang kopya ng mga lumang drawing mula sa itim na kwaderno ni Al na may petsa. Pagkatapos, isang kopya ng opisyal na blueprint ni Marco na may petsang mas bago. Ang lahat ng ito, sabi ni Al, itinuturo ang screen, ay galing sa aking isip. Sa aking kwaderno. Ang ginawa mo lang, Marco, ay lagyan ito ng magandang logo at tawagin mong sayo. Kasinungalingan. Gawa-gawa niyo lang lahat yan, sigaw ni Marco, ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo.
Talaga, tanong ni Ara, humakbang pasulong. Tumingin siya sa mga media. Kung kasinungalingan ito, bakit kailangang i-frame up ni Ames Imperial si Ing Mendoza sa isang cheating incident sa universidad para lang masolo niya ang proyektong ito? Bakit kailangang sirain ang pangalan ng isang tao para lang umangat ang sarili niya? Ang huling ebidensya ay ipinakita ni Leo. Isang recording. Isang recording ng pag-uusap nila ni Marco ilang taon na ang nakalipas, kung saan ipinagyayabang ni Marco kung paano niya na-outsmart ang karibal niyang si Mendoza. Katahimikan. Isang ganap at mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang tanging maririnig lang ay ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay kay Al. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkamuhi. Ikaw, sabi niya kay Ara. Tinalikuran mo ako para sa kanya? Para sa isang basura. Hindi siya basura, Marco, matatag na sagot ni Ara. Siya ang pinakamatapang at pinakamarangal na taong kilala ko. Isang bagay na hinding-hindi mo magiging. Dumating ang security, ngunit hindi para paalisin si Naal, kundi para palibutan si Marco. Ang mga dati niyang business partners ay umiiwas ng tingin. Ang mga dating kaibigan ay nagbubulungan. Sa isang gabi, ang hari ay nawalan ng korona. Habang inaakay ng security si Marco pababa ng entablado, nanatiling nakatayo si Naal at Ara sa gitna ng spotlight. Pagod, ngunit matagumpay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-uusap. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng kumikinang na mga kamera, inilahad ni Al ang kanyang kamay kay Ara. Isang simpleng gesto. Ngunit para kay Ara, iyon ang lahat. Iyon ang paumanhin. Iyon ang pasasalamat. Iyon ang paanyaya para sa isang bagong simula. At nang walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ito. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula sa gabing iyon sa hotel. Minsan, kapag nag-iisa si Alberto Mendoza, naiisip niya kung panaginip lang ba ang lahat. Ngunit sa tuwing titingin siya sa paligid, alam niyang totoo ito. Nakatayo siya sa isang entablado, ngunit iba na ito. Ang entablado ay gawa sa kawayan, itinayo sa gitna ng plaza ng San Isidro. Ang mga audience niya ay hindi mga taong nakasuit at maihawak na tsampag, kundi mga magsasaka, mga mangingisda, mga bata, at mga nanay na may ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga flash ng kamera ay napalitan ng liwanag ng araw ng hapon. At sa pagbubukas ng San Isidro Community Center na ito, sabi ni Al sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pasasalamat. Nais kong pasalamatan ang lahat ng naniwala. Ang lahat ng nagbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang proyektong ito ay hindi lamang gawa sa semento at yero. Ito ay gawa sa tiwala at pagkakaisa. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao. At nakita niya ito. Si Ara. Nakatayo ito sa tabi ni Aling Nena at ng kanyang ina, na ngayon ay mas malusog na. Nakasuot lang si Ara ng simpleng blusa at maong, ngunit para kay Al, mas maganda ito ng 100 beses kaysa noong nakita niya itong nakasuot ng mga mamahaling bestida. May isang tunay na ngiti sa mga labi nito, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. At ang ngiting iyon ay para sa kanya. Pagkatapos ng iskandalo, maraming nagbago. Ang Imperial Group ay bumagsak. Si Marco ay nahaharap sa maraming kaso. Ngunit hindi na iyon inisip ni Al. Sa tulong ng ilang investors na humanga sa kanyang katapatan, at sa tulong na rin ng ama ni Ara na gustong bumawi sa pagkukulang nito, naitayo niya ang sarili niyang maliit na kumpanya, ang Key Alpastech. Isang social enterprise na nakatuon sa paggawa ng mga abot-kayang teknolohiya para sa mga maliliit na komunidad. Ang unang proyekto nila, ang Community Center sa San Isidro. Mayroon itong maliit na library, isang training room para sa mga bagong kasanayan at isang klinika. At higit sa lahat, patuloy ni Al, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Ara. Nais kong pasalamatan ang taong unang naniwala sa akin. Ang taong nagturo sa akin na ang halaga ng isang tao ay wala sa kung anong mayroon siya, kundi sa kung sino siya. Ang taong nagbigay liwanag sa aking madilim na mundo. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita niyang namula ang pisngi ni Ara, ngunit hindi nito binawi ang kanyang tingin.
Sa mga mata nilang dalawa, may isang pangunawa na sila lang ang nakakaalam. Habang pinapanood ni Andrea de la Cuesta si Al sa entablado, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ang lalaking dati niyang hinamak dahil sa pagiging isang tricycle driver ay isa na ngayong leader ng komunidad, isang inspirasyon. Ngunit para sa kanya, siya pa rin si Al. Ang Al na nagligtas sa kanya sa bagyo. Ang Al na ikinuwento ang kanyang mga pangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Pagkatapos ng talumpati, pinuntahan niya ito. Sinalubong siya ni Al ng isang yakap. Hindi na sila nahihiya sa harap ng mga tao. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang bukas na aklat, isang kwentong alam na ng buong San Isidro. Ang galing mo, bulong ni Ara sa kanya. Mas magaling ka, sagot ni Al. Ikaw ang nagpapatakbo ng lahat ng proyekto dito habang wala ako. Totoo iyon. Hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay sa Maynila. Dito na niya natagpuan ang kanyang sarili. Siya ang namamahala sa mga livelihood programs ng community center, nagtuturo sa mga bata sa library, at tinutulungan ang ina ni Al sa maliit nitong tindahan. Hindi na siya isang key-it girl. Isa na siyang key community girl. At hindi pa siya kailanman naging ganito kasaya. Ang kanyang ama, na noong unay tutol, ay unti-unti ring natutunang tanggapin ang kanyang desisyon. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang anak, isang pagbabagong hindi kayang bilhin ng pera. Kinagabihan, pagkatapos ng pagdiriwang, niyaya siya ni Al na maglakad. Nagpunta sila sa isang burol kung saan tanaw ang buong San Isidro. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay parang mga alitaptap na kumikinang sa dilim. Ang hangin ay sariwa at malinis. Umupo sila sa damuhan, magkatabi, pinapanood ang mga bituin. Naaalala mo ba nung una tayong nagkita? Biglang tanong ni Al. Napatawa si Ara. Naman. Galit na galit ako sa'yo noon. At sa putik. Sino ba namang mag-aakala, sabi ni Al, tumingin sa kanya. Na ang babaeng galit sa putik ay siya rin palang magiging dahilan para muling yumabong ang tuyong lupa. May kinuha si Al mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng singsing na gawa sa velvet. Kumuha siya ng isang manipis na piraso ng damo at maingat na hinabi ito sa kanyang mga daliri. Sa loob ng ilang sandali, nakabuo siya ng isang maliit at simpleng singsing na gawa sa damo. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Wala akong maibibigay sa iyong diamante. Wala akong maibibigay sa iyong mansyon. Ang kaya ko lang ibigay sa iyo ay ang puso ko, ang mga pangarap ko, at ang pangakong gagawin kong mas maganda ang bawat bukas kasama ka. Lumuhod si Al sa kanyang harapan, sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin. Itinaas niya ang singsing na damo. Andrea de la Cuesta, will you be my wife? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Ara. Ngunit ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Ang singsing na damo sa kanyang harapan ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng brilyante sa mundo. Dahil ito ay simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ng pagbagsak, pagbangon, pagpapatawad at pagmamahal. Yes, sagot niya, ang boses ay basag. Yes, Al. Yes. Isinuot ni Al ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Niyakap nila ang isa't isa, mahigpit. At sa yakap na iyon, alam nilang natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Hindi sa isang lugar, kundi sa piling ng isa't isa. Kinabukasan, magkahawak kamay silang naglakad sa kalsadang lupa kung saan sila unang nagkasagutan. Ang dating maalikabok at pangit na daan ay isa na ngayong simbolo. Hindi ng paghihiwalay, kundi ng isang hindi inaasahang simula. Mula sa kanyang bintana, pinanood sila ni Aling Nena, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Bumulong siya sa hangin na parabang isang panalangin. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pusong marunong magmahal at magpatawad. At dito po nagtatapos ang kwento ni Al at Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay sa kwento ni Al at Ara, mula sa simula hanggang sa wakas. Ang inyong pakikinig at suporta ang nagsilbing inspirasyon upang mabigyan ng buhay ang bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, ang tanging hangarin ko ay lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta pampalipas oras, kundi isang kwentong may iiwang aral at pag-asa. Ang kwento ni Al at Ara ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao
ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tibay ng kanyang karakter at sa laki ng kanyang puso. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magbigay ng lakas upang bumangon mula sa pinakamadilim na kabiguan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na habang may pag-ibig, palaging may pag-asa. Ngayong tapos na ang kanilang kwento, nais naman naming marinig ang sa inyo. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aming babasahin at lubos na pahalagahan. Muli, ako po ang inyong manunulat. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwento.